kapurihan ng Diyos. Amen po? Kaya huwag tayong mahihiya na tayo ay tinatawag na nasa unahan upang mag-testify ng kabutihan ng Diyos. Dahil kulang ang salita upang may balik sa Diyos ang papuri. Amen po? Kaya naman, related dito sa ating pag-aaralan ngayong umaga. Ang title po ng ating topic ngayong umaga ay Give Glory and Honor to God. Ayan po, wala pa. Sabihin mo nga sa iyong katabi, bigyan mo kapurihan at karangalan ng Diyos. Ayan. Ang sabi ng Biblia sa Revelation chapter 4 verse 11, ito po'y pangita ni Juan sa Revelation. Ang sabi niya doon, nakita niya yung mga nakaupo sa trono sa langit, sa kalangitan. Si Juan ay pinuspos ng Espiritu ng Diyos. Nakita niya na may 24 na upuan. At doon sa 24 na upuan doon ay may mga nakaupo na nakakulay puti. At sila lahat ay may corona. Ano daw meron? Meron corona. At yung mga corona iyon ay sila ay nakapaligod doon sa nag-iisang upuan na nasa trono. At ang ginagawa ng mga nakaupong iyon na 24 na nilalang doon sa langit, ito po'y pakitain ni Juan. Ang lahat ng kanilang corona ay ihahain niya doon sa nakaupo doon sa trono. Amen po, nagbibigay kapurihan. Kaya naman ang sinabi dito ng chapter 4 verse 11, You are worthy, O Lord, to receive glory and honor. Ayan na. Basahin nga po natin. You are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will they exist and were created. Amen. Sa Diyos po ang purihan. Dahil lahat po, ang gagawin po natin sa langit, pagdating natin, hindi upang ikaw ay mataas o maparangalan, kundi parangalan ng Diyos sa buhay. Ano man ang ating ginagawa, lagi natin sasabihin, sa Diyos ang glory. Amen. Wala po tayong maangkin na glory. Laging glory para sa Diyos. Ano man ang iyong ginawa, matagumpay ka man sa iyong buhay, matagumpay ka man sa iyong business, hindi mo magagawa yan kung wala ang Diyos sa buhay. Amen. Maganda man ang trabaho mo, maganda man ang income mo, hindi mo magagawa yan kung wala ang Diyos sa buhay mo. Kaya masasabi natin na sa Diyos lang ang papuri. Palakpakan natin ang ating Diyos. Sa Biblia, sabi rito ay, a bird without wings cannot fly. A fish cannot survive without water. Life without God is useless. Amen. Kaya yun ang purpose natin. Life without God is useless. Walang kwenta ang buhay ng isang tao kung wala siyang Diyos. Amen. Nasabi nga doon sa nabasa ko pa dati, a poorest person daw, the poorest person is a person without money. It's not a person without money, but a person without God. Amen. Ang isa daw poorest na person ay yung tao na walang pera. Hindi yung tao walang pera, kundi yung tao na walang Diyos. Kaya mapalad ka. Sabi mo sa katabi, mapalad ka. Palad ka. May Diyos ka. Amen. Yung lagi sinasabi ni Red, may Diyos ako. Amen. May Diyos ako, kaya mapalad tayo. Amen po. Walang tao, walang pera. Tama. Lahat may pera. Iba't iba lang ng dami. Amen po. Pero sabi nga, nasa sa iyo na kung paano papahalagahan yung perang nasa sa iyo. Amen? Kung paano ito pararamihin, kung paano ito palalaguin. Diba? Maging katiwala, mabuting katiwala. Amen? At yun, ang sabi nga sa mga awit, si Yahweh ang ating Diyos ay lubos na parangalan. Sa harap ng kanyang trono, tayo ay manambahan. Si Yahweh ay banal. Amen po? Sa harap ng kanyang trono. Kanina habang kami paparto, pagkagising ko, nakapamalindi kami. Pumunta ako dun sa lola ko na naka-bedridden. Ang sabi ko sa kanya, ako'y nanay, alis na. At kami po ay sasamba. Ano? Sabi niya yun, hindi mahina ng tenga. Ano sabi mo? Sabi ko, kami po ay sasamba. Sisimba? Sabi ko, sasamba. Ay, hindi magkarinig. Basta ilang araw ulit. Sisimba kayo? Sabi ko, sasamba po. Ano pa sabi? Sasamba. Pagpunta natin dito, hindi tayo sisimba. Tama?
tayo ay Sasamba. sasamba. Iba po ang sisimba sa sasamba. Hindi tayo pupunta lang sa church para basta lang pumunta. Sa madaling salita, narito tayo upang magbigay kapurihan sa Diyos, upang mag-glorify ang Panginoong Kristo, upang sumamba sa Kanya. Kaya ang narito upang sumamba, hindi sumimba. Amen po, pagbibigay lang po liwanag yun dahil pagkaibang ng Diyos sa atin dito ay ma-enhance yung ating magawa itong pagsamba sa Diyos. Ganito po, ang ways to glorify God. Una, yung lift up your hands to God. Yan. Diba? Merong mga tao, mga Kristiyano na nahihiya magtaas ng kamay. Diba? Pero yan ay utos ng Diyos. Nasa Biblia po yan. Diyan may kanta si Gary Valenciano. Sino nakakalam nun? Lift up your hands to God and make you feel alright. Yun. Diba? Lift up your hands to God at magiging maayos ang iyong pakaramdam. Amen? Kung ikaw ay pumunta rito, na ikaw ay ang bigat ng iyong pakaramdam, maniwala ka, pumunta ka rito, ikaw ay pasas, lalabas ka rin sa bahay pangambahan na ikaw ay ubas. Amen. Amen? Niniwala ka doon? At maniwala ka na ang Diyos na gagawin. Sabihin mo nga sa katabi, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. May gagawin ng Diyos sa buhay mo. Nililift up ng Diyos yung ating pagsamba sa Kanya. Pagbibigay ng ating glorification sa Diyos, ang kalwalhatian sa Diyos. Amen? Dahil yun lang ang isang layunin at ang kaya lang natin ibigay sa Diyos, yung pag-glorify ang Diyos. Wala kang kayang ibigay sa Diyos dahil sa Diyos ang lahat ng pag-aari. Sa Diyos ang lahat ng ating mga pinakahawakan. Sa Diyos lahat yan. Amen po, ang kaya mo lang ibigay ay ang glorification na para sa Diyos. Amen. Ang honor na para sa Diyos. Amen po, sa isang lugar, sa isang lalagyan. Amen po, lagi magkahiwalay yan. Ganyan din naman ang ating labi. Ang sabi po rito, next slide. Okay. Sa pamamagitan ng dila, pinupuri natin ang Panginoon. Yan. Sa pamamagitan ng ating dila, pinupuri natin ang Panginoon at ating Ama. Pero sa pamamagitan din ito, ay sinusumpa natin ang ating kapwa na nilikhang kalarawan ng Diyos. Sa ibang translation, huwag tayo maglalait ng ating kapwa dahil siya ay kalarawan ng Diyos. Amen po? Huwag kang magsusumpa, huwag kang manlalait na pagka yung may nakita. Ay, alam niyo na, ibig ko sabihin, ano po? Dahil ang lahat ng tao ay nilalang na kalarawan ng Diyos. Huwag kang manlalait. Mula sa isang bibig na gagaling ang pagpupuri at pagsimpa. Ang paalala sa atin ay, mga kapatid, hindi dapat ganyan. Sabi mo sa katabi, hindi dapat ganyan. Ganyan. Sabi, huwag tayo manlalait. Diba? Ang daming ang bilis mag-react pag nakakita ng hindi masyadong magandang itsura. Ano po? Kaya kailangan hindi ganun ng isang tao. Huwag kang manlalait dahil siya nilikhang kalarawan ng Diyos. Amen? Parang nililait mo na rin ay ang Panginoon. Dahil mismong ang Diyos ang lumalang sa taong nilalait mo. Amen? Lahat ay maganda, lahat ay gwapo. Amen? Palakpakan ninyo ang mga gwapo. Tayo lahat yan. Sabihin mo asa ka ba? Ikaw yun. Tayo yun. Amen? Obey His word. Malachias chapter 2, verse 2. Pray in Jesus' name. Sumunod na tayo. Yan, obey His word. Pray in Jesus' name. Sabi yan sa John 15 verse 8. Ano man ang ating hihilingin, diba? Tayo ay maniwala na ano man ang ating kahilingan sa pangalan ng Panginoong Isus, ito yung ating matatanggap. Amen po? Kaya kung mananalangin ka, huwag kang gagamit ng ibang pangalan. Sa pangalan lang ni Jesus. Dahil yung ay binigay ng Diyos na pinaka-powerful na pangalan. Ano man ang hilingin mo sa pangalan ng Panginoong Isus ay pagkakaloob niya. Amen po?